gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ang Diyos sa buhay ko sa araw na ito. Kaya mula po sa Mateo 1:23, ito sinasabi, samahan niyo ako sa pagbasa. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Purihin natin, Panginoon. Purihin natin pa sa pagkabasa ng kanyang salita sa umagang ito. Kaya yan po ating pagmuli-pulay ngayong umaga. Tayong lahat ay ulog sa Kanya. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Merry Christmas. Ang ating talata po ngayon tungkol sa Emmanuel. Ito po ay sinabi na ating Panginoon pamagitan ng kanyang anghel sa sinabi ito kay Jose. No? Ano natin yung kwento. Hindi natin masyadong makakahaba ang kwento nito dahil pamilyar po tayo sa kwento na ito na kung saan si Maria at si Jose na ikasal at bago sila ikasal ay sa Lucas ay nangusap ang anghel kay Maria na sinabi yung kanyang pagdadalang tao. Dito sa Mateo, nangusap naman ang Diyos ang magitan ng anghel tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Dahil itong si Jose ay dahil malapit ang ikasal kay Maria nga, pero dahil nasumpuhan itong nagdadalang tao, hinangkan niya, binalak niya na ihiwalay si Maria. Dahil during that time, malaking kahihiyan na isang babae ay nagdadalang tao na hindi pa naman sila sasama ng kanyang asawa. At the same time, ay isang kasalanan po sa harap ng magudyo na kapag ikay dalaga, nagdalang tao ka, may masamang nangyari o may masama kang ginawa o may masamang nangyari sa iyo, ang parusa niyan ay hindi maputi at makakasama. Maaaring kamatayan sa pamagitan ng pagbato. Kaya nagbalak si Jose na hiwalay si Maria. Kaya dito po, nangusap po ang ating Diyos sa kanya. Kaya sabi ng verse 20, bagong talata po na yan. Ngunit habang pinag-iisipan ni Jose, pinakit sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon, sinabi niya sa kanya, kaya kung siya po ay natutulog, nagbabalak na hiwalay si Maria, nangusap ang anghel ng Diyos sa isang panahon. Kaya, purihin natin. Bago natin papatuloy po yun, kayo bigyan naman ng palataya. Ano po ang inyong personal na pinagpapasalamat sa Diyos sa kanyang pagsilang na muli. Sa pagsilang, sa kanyang pagsilang. Kaya ano yung pinagpapasalamat sa Diyos sa pagsilang ng Panginoon? First na ngayon po kasi, ang ating focus ay ang kanyang kamatayan sa krus. Ating focus ay yung kanyang hirap, sakit, at kung saan po paano dinala niya ang kasalanan po sa liban sa krus ng Calvary. And we praise the Lord for that. Kasi po, ang bago po nangyari ito, ang kasaysayan po ng Panginoong Kristo dito sa lupa, yung pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Ano ba yung pagdating niya? Yung kanyang kapanganakan. Kaya yung kanyang pagkamatay sa krus ay pinasimulan yung kanyang pag-aali ng kanyang buhay. Nung siya po ay dumating sa unang pagdating niya sa pagsilang niya doon sa sabsaban sa magitan ng isang Benedict. Kaya ang tanong natin, ano yung pinagpapasalamat mo sa Diyos sa kanyang kapanganakan? Kaya ito ay nakasagot po kayo sa umagang ito. Pidan po, pag-usapan po natin yung umaga. No? Kaya nangusap ang anghel kay Jose. Sabi niya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Sapagat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Nagsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat niligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. In verse 22 sabi na nangyari ang lahat ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen, magsisilang sa sanggol na lalaki at tatawagin ito ang Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang
Diyos. Ayan, nang nagising si Jose, sabi ito, nang nagising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon, pinakasalan niya si Maria, ngunit hindi niya sinipin si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang pinangalan ni Jose sa santo. Tatlong bagay po natin makita. Sinilang sanggol. Sabi dito, tatawagin mo Emmanuel. Sino ba yung sabi ng talata? Ang Emmanuel, ang kahulog ay kasama natin ang Diyos. Kaya, ang ibig sabihin, kasama natin ang ating Panginoon. Nung pagsila ng Panginoon, ating Panginoon Kristo, kasama natin ang Diyos. Gusto puntahan po natin to, no? Dahil sa more than 400 years ago, ang Diyos ay dinangusap sa kanila. Sa lumang tipan, ang ating Diyos ay nangusap at nangako ng isang Emmanuel, ng isang Diyos na kamakasama nila. Nangako siya ng isang Mesiyas, ng isang tagapagligtas. Subalit, after a while, ang Diyos hindi nangusap sa kanila na 400 years of silence. Hindi nangusap ang Diyos sa kanila. Hindi na naranasan ng Panginoon. Like sa panahon ni Abraham, ay tinawag sa personal, ni Moses, di ba? Ni David, nakipagpitay sila sa Panginoon. Ay even lahat sa mga panahon po ni Haring Solomon, na kung saan ang Diyos nagbigay ng karunungan sa kanya. Kaya sa panahon po na yan, ang Diyos talagang personal na kausap ng mga lingkod ng Panginoon. Actually, face-to-face ito no? Kasi Moses, may ulap at nagipag-usap sa kanya ng harapan ng Panginoon. Hindi man nakita yung mukha, pero harap pa sila ng puso na ating Diyos. Kaya, during that time, ang Diyos talagang napakalapit ng Diyos sa mga lingkod niya. Pero after a while, 400 years po, ang Diyos tumahimik, hindi nangusap sa kanila at hindi nagsalita ang Diyos sa kanila sa magitan ng propeta, even sa kanyang mga sulatin. Kaya, after 400 years, ito ang nangyari ngayon. Ang Diyos ay nangusap sa kanila. At sabi ng Diyos, sa magitan po ni Jose, nangusap ang anghel ng Panginoon, sabi niya, tatawagin ito kay Emmanuel. Sabihin, kasama natin ang Diyos. Mula sa araw na ito, kasama niyo na ang Panginoon. Kaya sa pagdating ng Panginoon sa Kristo, isang katotohanan, kasama, may binibigyan na sila ng katiyakan. Mula sa araw na ito, kasama niyo na ang Diyos. Kaya po rin ang Panginoon, kasama natin. Kaya sa pagdating natin sa Kristo, ikaw bilang mananampalataya, ang iyong pananampalataya kay Jesus ay nagdadala sa iyo sa katotohanan na sa buhay mo kasama mo ang Diyos. Ang tanong, sino ang Diyos na kasama natin? Tatlong bagay po muna po sa pangusap ng anghel kay Jose. Una po, ang Diyos na kasama natin, sabi sa binasa natin talata kanina, ang Diyos na kasama natin ay Diyos, natin to ay Diyos na kung saan ay makapangyarihan. Siya ang Diyos na makapangyarihan. Sa talata pong ito, binasa natin, maglilihi ang isang birhen, magsisilang isang sanggol na lalaki. Ito po ay kapahayagan ng kapangyarihan ng Panginoon. And bago po sabihin pa yan, sinabi niya na ito, siya po ay maglilihi sa mamagitan ng na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na kasama natin ay Diyos na makapangyarihan. Ibig sabihin, pinanganak siya, hindi kailangan ang bahagi ng tatay o ng nanay. Pinanganak siya sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at pinanganak siya ng isang birhen. Isang himala po yun. At ito ay kapanganakan, nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya nung sinabi ng anghel kay Jose na ipanganganak ang Emmanuel, ang Emmanuel na kasama natin, ang Diyos na kasama natin ay Diyos na makapangyarihan. Kaya bilang sa panahon po na yun, of course, nakita natin after na si Jesus pinanganak, ang kanyang buhay, nagpakita ng kapangyarihan ng Diyos, nagpakita ng sakit, nagparalis ng demonyo, at nagagawa ng mga himala. At sa mga bagay niyan, nakita nila ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga tao, during the time, maging mga alagad niya, namamangha sila sa ginagawa ng ating Panginoon. Diba? Sila po yung namamangha sa ginagawa at kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. We believe sa kanyang pagdating, sa kanyang pagparito, nakasama natin ng Diyos, ang Diyos na makapangyarihan. Sa panahon po natin ngayon, naniniwala tayo, nagtitiwala tayo, ang kasama natin ay hindi Diyos ng kahinaan, hindi Diyos ng walang magagawa sa buhay natin, kundi Diyos na makapangyarihan sa lahat. And naniniwala tayo sa iyong karamdaman, sa iyong pangailangan, anumang pinagdaraanan mo ngayon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, gumagabay sa iyo at nag-iingat sa buhay mo.
At pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Lord, salamat po sa inyong kapangyarihan. Anong bagay po, ang Diyos na kasama natin, na po natin. Sabi dito, ay Diyos na tagapagligtas. Siya po ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas, at sinasabi nito, siya ang magliligtas sa atin. Sabi ng talata sa verse 21, sapagkat iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. And true enough, di ba? Alam natin ang kwento, dahil pagkatapos ng 3 taon, si Jesus ay napako sa krus ng Kalbaryo, at sa araw na yon, inubos niya ang kasalanan buong sanlibutan. Sa po ang ating tagapagligtas. Sabi ng Panginoon, kasama natin ang Diyos. Yung Diyos na kasama natin ay Diyos na magliligtas. Kaya itong mga Israelitas, especially kay Jose, alam niya na ang mga Israelita naghihintay ng isang tagapagligtas. No? Sa buhay po nila, lagi po ganoon eh. Sa panahon mga hukom, ay talagang lagi silang humihingi na magliligtas sa kanila. Kaya sa panahon mga hukom, sila magkakasala, sila parusahan ng Diyos, tatawag sa Panginoon, at tatawag sila ng hingi ng po. Kaya yung mga hukom nila, yung tagapagligtas nila, muli-muli silang giginhawa, muli silang maligtas, at muling pagkapalain natin yung Panginoon. Kaya ang mga Israelita, sanay na sanay sila na hanapin at makatagpo ang tagapagligtas ng bigay ng Diyos. At mula sa araw na ito, ang sabi ng ating Panginoon kay Jose, na alam ko, naghihintay din ng isang tagapagligtas, na sabi ng Panginoon, kasama natin ang Diyos. At ang Diyos na yan ay Diyos na magliligtas sa atin. Kaya sa araw po na yun, naranasan ni Jose ang pagliligtas ng ating Panginoon. And I believe, pagkatapos ng 3 taon, nagpakilala si Jesus Christ, nagturo sa kanila, pinakita ang kanyang buhay, at pagkatapos sa kanyang kamatay sa krus, sa kanyang huling 7 wika, nakita natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Kaya purihin ang ating Diyos. Kaya sino masasampalataya sa Kanya, di ba, ay mayroong buhay na walang hanggan. At sino ang papayag na siya yung Panginoon, siya po ay maliligtas. Kaya purihin ng Panginoon, dahil si Jesus ang ating tagapagligtas. Kaya pagdating ng Diyos, ang Emmanuel, sa kanyang pagdating, kasama natin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya pasalamatan natin, Panginoon, pumananampalataya ka niya. Sabihin nyo, Panginoon, O Lord, salamat po sa inyong pagliligtas. Amen? Purihin ang ating Diyos. Panghuling bagay po sa ating pinag-uusapan ng umaga. Una, ang kasama natin Diyos na makapangyarihan. Pangalawa, ang kasama natin ay Diyos na tagapagligtas. At panghuli, sa talatang binasa natin ngayon, sabi niya, kasama natin ang Diyos. Ang ating Diyos na ating kasama ay Diyos na kasama natin mula noon, ngayon, at magpawalan hanggan. Siya ay kasama natin saan dako man tayo pupunta, at yung Diyos na tayo hindi na tayo iiwan, hindi tayo papabayaan. Si kay Jose po, during that time, nasabi niya kasama natin yung Diyos. Napakalaking mabuting balita para sa kanya yun. Dahil sabi nga natin, after 400 years, tahimik ang Diyos sa kanila. Pero sa araw na ito, sa paglilihi ni Maria, sa pagsisilang ng sanggol ni Maria, sinasabi ng Diyos kay Jose, kasama niyo na ang Diyos. Kaya mabuting balita sa kanya, napakagandang balita sa kanya bilang isang Israelita nang malaman niya kasama nila ang Diyos. Dahil ito yung simula na ang Diyos ay kasama nila. At ito naranasan po ng kanyang mga alagad. Dahil after ng paglilingkod ng Panginoon sa kanyang ika-30 taon at sa kanyang 3 taon pang ministeryo, tandaan po natin, nakita ng mga alagad ang Diyos sa kanilang buhay sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi kanila lagi ng Panginoon, kung ibigin mo ko, inibig mo ang Diyos. Kung naniniwala ka sa akin, naniniwala ka sa Diyos, kinikilala mo siya, di ba? Kung tayo pong lahat ay dinamaan ng palataya ay yung kinikilala ang Diyos sa iyong buhay, si Jesus sa buhay mo, kinilala mo rin ang Diyos sa buhay mo. Tatandaan po natin ito pagdamaan ng palataya. Ang kanyang kapanganakan ay kapahayagan ng Diyos ay kasama natin. Kaya, ang kasama natin Diyos ay Diyos na kasama natin noon, ngayon, at magpawalang hanggan. Pataya ka ng Panginoon mula sa araw na ito, mula sa araw tinanggap mo sa ating sa buhay mo, tandaan natin, kasama mo na ang Panginoon sa iyong buhay. Ano ibig sabihin nito? Sa iyong mga pangangailangan, sa iyong mga pagsubok, sa iyong kapighatian, sa iyong mga kahinaan, kasama mo. Lalo na, kasama mo pa rin sa iyong tagumpay, sa pagpapala sa buhay, sa mga panahon ikaw ay pinagpapala ng ating Diyos, kasama natin ang Panginoon. Kaya sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, kasama natin ang Emmanuel. Dahil sabi niya, kasama natin ang Diyos na lagi natin kasama.
Bigyan pa rin ng Panginoon. Tandaan po natin, ang pagsilang ni Jesus ay pagsilang ng Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Mula sa araw na yon, na manampalataya ka sa Kanya, kasama mo ang Diyos na makapangyarihan, kasama mo ang Diyos na tagapagligtas, kasama mo ang Diyos na lagi nating kasama. Purihin ang Diyos ang umagang ito, sabihin natin, Lord, salamat po dahil lagi kitang kasama. Amen? Purihin ang ating Panginoon. With that po tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinasamba po namin kayo, niluluwalhati namin kayo sa umagang ito. Salamat Panginoon dahil kayo ang Emmanuel, ang aming Diyos na makapangyarihan, ang aming Diyos na nagliligtas sa amin, ang aming Diyos na lagi namin kasama. May gagawin ang Diyos sa buhay ko. May gagawin ang Diyos sa buhay ko.